To Jesus. Ang message po natin ay pinamagatan po nating God's wake-up call. Are you listening? Ano? So don't wait before it's too late. God's wake-up call. Nananawagan ng Diyos. Mapalad tayo pag meron tayong spiritual ears. Sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Kakaiba na po ang nagaganap sa ating kapanahunan. Sa bansang Pilipinas, for the first time, meron tinatawag na kambal na lindol. Una ata yan sa kasaysayan. At sa loob lamang po ng 2 linggo ay naging sunod-sunod ang mga lindol. Para sa akin, hindi po yan normal. Bagamat binabagit na sa Bible. At meron din pong kakaibang nagaganap sa mundo, yung mga ibon, naliligalig, mga hayop. At for the first time for so many years, may lumitaw po na mga isda na nakatira sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Ang tawag po dyan ay doomsday fish. Yan ay nakita yan bago yung naganap yung mga lindol. At isang scientific explanation kung bakit marami lindol sa ating bansa, tayo po ay nasa Ring of Fire sa Pacific Ocean na kung saan kasama ang Pilipinas na kung saan nandoon yung tinatawag na fault o Ring of Fire na kung saan dyan po madalas maganap ang mga paglindol. Ngayon, gusto kong pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos. Kasi po tuwing may lindol o pagputok ng bulkan, tanong ng marami, bakit nangyayari ito? Natural lang ba ito o may sinasabi si Lord? You see, nothing happens by accident. All truth is parallel, sabi nga. All truth is parallel. Marami mga scientists ang nagsasabi, it's just a natural phenomenon. Kasi nga po, nasa Ring of Fire tayo. Oh? Pero matagal na yan. Hundreds of years. Pero ang tanong, bakit inahayaan ng Diyos ang mga pagyanig na ito? Hindi ba siya makapangyarihan? Hindi ba niya kayang pigilan yan at pakinggan ang ating mga panalangin? Now, isa pa rin katanungan ko, paano kung ang mga lindol at mga pagputok ng bulkan ay paraan ng Diyos para gisingin ang sangkatauhan? Paano kung ganoon? Agay ng nabanggit ko, hindi aksidente ang pagyanig. Hindi lang nagkataon ang mga pagputok ng mga bulkan. God is shaking the earth. Niyayanig ng Diyos ang mundo. Marami hindi na nakikinig sa word. Sa China ngayon, i-implement na sa China, bawal na po yung online preaching, online sharing of the gospel. Bawal na, yun lang registered sa Chinese government ang pwedeng mag-post, mag-live stream. Pag wala silang lisensya, hindi pwede. So, walang permit sa Chinese government. So, itong nagaganap po ito, mga kapatid, ay pagpapakita na ang Diyos ay nangungusap sa atin. Hindi kayang pigilan ng sino bang emperador, supremo, presidente, na may kalat ang mabuting balita. And I believe this shaking, no? God is sending an urgent message to mankind. Nagpapadala po ang Diyos na mensahe. Ang unang nakita ko, number 1, earthquake is divine in origin. Not just an accident, not just scientifically, although may mga talaga scientific kumisan explanation ang nagaganap. But still, God is in control. God is sovereign in everything. So earthquake is divine in origin. Ibig sabihin, galing kay God yan. Bakit? Sinabi niya mismo eh. Ang sabi po doon sa Hebrews chapter 12, Hebrews 12 verse 26,
and 27, once more, sabi ni Lord, once more I will shake not only the earth, but also the heavens, plural, heavens. Ano? Now, ang konteksto niyan ng ibigay ni God ang Ten Commandments, yung bundok ng Sinai, ano, bumaba yung mga itim na ulap, kumulog, kumidlat, at nayayanig. Natatakot yung mga tao. Yung pala si God nagsasalita. And then yung mga tao, sabi, Moses, ikaw na lang ang makipag-usap sa Diyos. Natatakot kami. Naalala niyo ba si Jesus? Nang sabi niya sa mga, doon sa chapter 11, Father, glorify thy name. And then, chapter 12 tayo, then biglang lumindol o kumulog. Akala ng mga tao kumulog lang, pero nagsalita si God, sabi niya, I have glorified it and I will glorify it again. So yung tinig ng Diyos, yung presensya ng Diyos, makapangyarihan. Kaya kung minsan tayo, pag napuspos ka ng presensya ng Diyos, hindi mo nakakayanan, di ba? Naiiyak ka. Naalala ko ng first time akong mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos, 1985. Akala ko mamamatay na ako. Sabi ko, God, tama na po, sabi ko. Kasi para kung yung lumalaki ang katawan ko, hinihigop, and I see a great light. I saw the Lord. And then sabi ko, Lord, tama na po. Kasi hindi ko ma-contain. You see, kaya may mga natutumba na slain, na himatay sa presensya ni God. Si John the Beloved yan, angel lang ang nakita niya, siya po'y natumba. No? Nang si Jesus ay inuhuli, nang ipag-ano sa ni Judas doon sa Garden of Gethsemane, sabi na, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang Messiah? Sabi niya, I am He. Sabi niya, I am. Natumba sila. Nayanig yung lupa. Natumba sila. Nang sabi ni Jesus, I am. I am He. So, napaka-powerful ng ating Diyos. Kaya ang Diyos sa ibang usap, pati bundok, nayayanig. Kaya, nang sabi niya, I will, not only the earth, as sabi ni Lord, but also the heavens, so that what cannot be shaken may remain. In other words, God is revealing everything. Shaking reveals everything. So that what remains will remain. Kaya sa panahon po ito, lilitaw ang mga totoo. Ang mga totoong may pananampalataya. Ang mga totoong tumatawag sa Diyos. Ang mga totoong nakakarinig kay God. This earthquake, this shaking will reveal everything. Di ba? Naalala ko nung may lumindol 1990 ata yun. Ang iba napasigaw ng, ay kabayo. Ang iba naman, yung baraha, pununit. Di ba? Ayaw nang magsugal daw. No? Pero after 1 week, balik ko doon. So mga kapatid, ang mundo ngayon ay literal at spiritual na yumanig. Hindi lang kasi lindol mga pandemic, mga gulo, corruption, mga bagyo, digmaan, yung pagbagsak ng moralidad ng tao, bumaba yung moralidad Ngayon, dati yung nakakahiya, tinatago, ngayon pinagmamalaki na. At namamayani ngayon sa puso ng mga tao yung takot at kawalang pag-asa. May trauma. Sabi nga ni Jesus sa Lucas 21:26, ihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo. Dahil mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan, even the planets, the stars, the meteorites. No? Lahat na yan, kaya may mga babagsak na mga meteorites. No? Magkakaroon ng disalignment, kaya yung balance mawawala sa mundo ito. At scientifically, may paliwanag yan. Pero bago po yun, binanggit na ni Jesus. So what's happening right now is already mentioned, binanggit na sa salita ng Diyos. Maging si Job, sabi niya, Job chapter 9, verse 5 and 6, walang ano-ano, sabi diyan, walang ano-ano'y pinauuga niya ang mga bundok. At natitibag ito sa tindi ng kanyang galit. So kung minsan pala, expression din ng emotion ni God, yun ang nangyayari. Sabi ng iba, siguro hindi na magalit si God, di ba? Ito nangyayari, malay natin. Di ba? Malay mo. Bakit Pilipinas? Nagagalit ba si God sa mga politisyan o sa ating lahat?
Malay natin, di ba ba? Naku, minsan ang galit, hindi naman, kwan yun eh, hindi naman puot. Nagalit na kayo, di ba? Hindi dahil napupuot ka sa anak mo, hindi napuot ka, kundi nagalit ka na kasi ayaw mo yung nangyayari. And you will get the attention of your family. Minsan, pag galit ka, di ba? Bilang tatahimik yan, mga nitatang. Pag galit ka, di ba? Galit na yung sima. Kasi minsan, pag walang pagpaparamdam ng galit, parang okay lang, naintindihan ni Lord. Okay lang ang ating ginagawa. Kasi hindi naman tayo pinaparusahan. Kasi ang utak ng tao, naghihintay muna ng parusa. Naghihintay muna ng masamang mangyayari para magsisi. Pero pag walang nangyayari, okay lang siguro. Parang yung nakausap ko, siguro sabi niya, kahit ginagawa ko ito, mahal ako ni God. Kasi hindi naman ako napaparusahan. Mga kapatid, yung bambaboy, na ililitsyon sa piyesta, sasabihin ba ng baboy, mahal ako ng mahal ng boss ko. Pinapaliguan ako, pinapakain, hindi nakakalimutan. Umaga pa lang, nakatingin na sa akin, hanggang gabi yon. So, ibig ba sabihin yung baboy, may naghihintay na maganda sa kanya? Ang naghihintay sa kanya, kawayan, lechon, ba? Pulkero, judgment. Sa mga nag-aakala, siguro, wala naman, mahal ako ng Diyos sa ginagawa ko ito. Malay mo, ang naghihintay sa iyo, tabak na pala ang naghihintay. Pulkero na pala. Okay? Kaya sigad mahal tayo, pinaparamdam ang galit na ito para gisingin tayo. Ipaparamdam niya kanyang galit. Niyayanig niya ang lupa at ang pundasyon ay nauuga. Tindi ng galit. Kaya ang mga lindol, mga kapatid, kapag may lindol, huwag agad tayo magtanong, why Lord? Tanagin din natin ang ating sarili, Lord, what you are saying? Panginoon, anong sinasabi mo? Hindi yung pinapalampas lang natin. Ang iba nga nag-i-enjoy, ay, mahina, sana mas malakas. No, parang entertainment na lang na pinapanood yung kalamidad, yung earthquake, yung gera. Parang pinapanood na lang. Pero wala na yung pangungusap ni God. Lord, bakit nangyayari ito? Lord, anong ibig mong sabihin? Anong message mo? Mabuti ba yung mga isda, mga ibon, mga hayop, alam? Pero kuminsan yung tao, iba na ang kanyang kaisipan. Sabi nga, ng awit 104, the Lord looks at the earth. God looks at the earth and it trembles. Yun lang titingin ng Diyos sa mundo. Ramdam na ang kanyang kapangyarihan. He touches the mountains and they smoke. Yung mga bundok, siguro mga volcano, pumuputok. Kapag ang Diyos tumingin, nanginginig ang mundo. Kapag hinipo niya ang bundok, umuusok, ibig sabihin ang kalikasan ay sumusunod sa kanyang kapangyarihan. So, kung atin titingnan, its origin, hindi lang ito natural phenomenon. Hindi lang dahil sa mga gumagalaw yung ating mga tectonic plates. No, control ni God ang lahat ng bagay. Meron ng tinatawag na countdown. The end of all things is at hand. Yung katapusan ng lahat. At nire-remind tayo, itong mahal nating mundong ito, hindi permanent. Hindi ito mananatili. Hindi ito matatag. Mawawasak ito, darating ang panahon. Pangalawa, earthquake is God's wake-up call. Hindi lang ito origin galing kay God, kundi ito yung kanyang panggising sa mga natutulog. Minsan, ako si pastor, pagigisingin niya ako, ganun lang eh. Hawak ka lang sa talampakan ko, nagigising na ako. No? Ang iba naman, hindi alam yung touch. Kailangan mong yugin. At pag sobrang lalim ang gising, kailangan mong talagang halugin. Hoy, gising! Di ba? At mayroong mga tao talagang ayaw magising. At sana tayo ay magising.
Pakitingnan mo ang katabi mo, gising ka na ba? Why? Because God desire in every earthquake, God's desire in every earthquake is repentance. Lord, kasi kung minsan iniisip mo, okay ka lang eh. Di ba? Ay, okay lang ako. Ang tanong, mainit ka ba kay Lord? Naglilingkod ka ba? Tumutulong ka ba? Nagpapatawad ka ba? Mabait ka ba sa asawa mo? Mapagparaya ka ba? Pag wala yun, hindi ka okay. Masipag ka ba? Ha? O tayo ba laging may nakikitang mali sa lahat ng bagay? Lord, meron bang mali sa buhay ko? Bakit nangyayari ito? Bisa kailangan din natin mag-reflect, magsalamin. Hindi yung, kasi yung mga buhaya sa Pilipinas. Kaya papalitan na rin po yung ating national animal, hindi na kalabaw, kundi buhaya na. In Jesus' name, Kat, amen. Sana huwag mangyari yun. Kung ang isang tao ay natutulog at gusto mong gisingin, anong gagawin mo? Aalugin mo siya. At kung mas malalim ang tulog, mas malakas ang pag-alog. Ganon din ang Diyos sa sangkatauhan. Ang mundo ay tulog sa kasalanan. Hindi ramdam yung mag-repent. Okay lang yung huwag magsimba. Okay lang yung gumawa ng kasalanan. Okay lang yung magnakaw. Okay lang yung ikaw ay makapagperwisyo o malamangan mo ang iyong kapwa. O naisahan ko siya, o nautakan ko siya. Ganyan ang kalakaran ng mundo. Kaya ang Diyos, ginigising niya ang sangkatauhan. Ang mundo ay tulog sa kasalanan. May nagaganap ngayon sa mundo na hindi dating nakikita. Tulog sa materialismo, kalayawan, kasamaan, at kawalang takot sa Diyos. Kaya inaalog tayo ng Diyos para sirain, hindi para sirain, kundi para gisingin. Lahat ng gising, magsabing Amen. Ang iba, kailang kagigising, kailang tayo babaligwas. Pangatlo, the big one is really coming. Meron talagang parating na big one. Pero yung big one na yan, hindi yung sa Manila na inihintay. Na 50,000 daw mamamatay. Ang sinusuri yung ating mga infrastructure kung kaya yung earthquake. Kung sumunod na po sa code, 1992 Code of Construction, maaaring papasa, kakayanin. So hindi pa yan ang big one. Kasi po yung big one, hindi lang ito geological, kundi prophetic. Binanggit mismo sa Bible, hindi lang nakatuon sa Amerika yan o sa Pilipinas, kundi sa buong mundo yan. Sabi sa Revelation chapter 16 verse 18, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth. Meron na pong earthquake na naganap na pinakamalakas na hindi pa narasan kailanman. Nahati ang mga bundok, lumubog ang mga isla, gumaganon sa sobrang lakas ng earthquake na ito. Darating ang araw, yayanigin ng Diyos ang buong lupa. Mga bundok ay mawawala, mga isla ay lilitaw at mawawala, gaganon. Walang lugar na ligtas sa paghuhukom ng Diyos, maliban sa kamay ni Jesus, ang ating tagapagligtas. Amen? Walang ligtas na lugar kung wala ka kay Jesus Christ. Ang ating Panginoon Jesus, siya lang ang ating tagapagligtas. The shaking is not for destruction, but for salvation. Nais na Diyos maligtas ang marami. God is shaking us not to destroy us, but to awaken us to repentance. Kaya sabi ni Jesus, minsan kasi doon sa Luke chapter 13, sabi ng mga tao kay Jesus, Lord, yung mga namatay sa Siloam na nag-ahandog, yung 18 na nadaganan ng mga bato, sila ba'y napahamak dahil makasalanan? Kumisa kasi, agad tayo nag-judge. Kinukukulod lahat, kasi makasalanan yan. May nagawang masama yan. Ano sabi ni Jesus? Luke 13 verse 3, malibang kayong lahat ay magsisi. Lahat kayo mapapahamak. Unless you repent, sabi niya,
you will all likewise perish. So mga kapatid, lahat kailangan magsisi. Sabi sa Revelation chapter 9, verse 20 and 21, after the plague, ang mga tao dumaan ang mahirap na matinding kahirapan. Pero ang resulta, hindi pa rin nagsisi. The rest of mankind, sabi riyan, who were not killed by these plagues, did not repent of the works of their hands. Hindi pa rin nagsisi. Alam mo, may mga tao talaga, masama nang nangyayari. Diba? Kitang-kita na yung wording ni God. Hindi pa rin nagsisisi. Kahit sa gitna ng mga salot at lindol, marami pa rin hindi nagsisisi. Ito ang kondisyon natin. Kasi kung talagang maraming nagsisisi, ilang tayo bilyon sa Pilipinas, kulang ang mga simbahan. Dito lang, magkakatraffic. Diba? Pupunta ng church. Pero ng katuwiran, hindi ko naman nakakalimutan. Pero ang unang utos ni God, huwag pabayaan ng pagtitipon. Sambahin siya. Igalang ang araw ng pamamahinga. 7 days, 6 days you will work. Yung isang araw sa akin. Nagsisisi ba talaga ang tao? Busy sa sports. Puno pa yung mga sports. Kahit magbabayad ng mahal. Magbabayad ng ticket na mahal. Ang iba, pupunta pa ng abroad para manood ng concert na mahal. Pero sa church, hindi makapunta kahit walang bayad. Gano ba? Mas maingay, mas puno ang sabungan. Oh, sa sabungan, dapat may dala kang manok. Diba? Tama ba? Di ba pumasok sa sabungan? Sa church, kahit wala kang dalang manok, basta Bible. At kung minsan, kahit wala kang dalang Bible, papasok ka, pwede. Doon magbabayad ka, may gate. Dito, mayroon bang nanigil sa inyo? Diba? So, hindi pa nagsisisi ang tao. Wala pa kay God. Wala pang hawak na Bible. Wala pang pagmamahal sa asawa, sa anak. Walang malasakit sa paligid. Busy pa sa sariling buhay nila. Kaya mas matinding pagyanig pang mangyayari. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Itong pinakamalungkot na bahagi. God is shaking, but many remain asleep. Tulog pa rin yung marami. What must we do? Merong kwento sa Bible, sa Acts chapter 16, verse 25 and 31, na sina Pablo at Silas pinakulong, binugbog. Ano? Dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Ito, sa halip na sila yung magraramo, nag-worship. At samantalang sila nag-worship, nagpe-pray, nakikinig yung mga nasa bilangguan. At sa kalang pag-worship, biglang nagkaroon ng earthquake. Yung mga tanikalan na patid. Yung mga pintuan ng mga bilangguan na wasak. At yung mga tanikalan, mga pangaw ni na Pablo nakalag. So natakot po yung bantay, yung jailer, yung warden. Akala tumakas. At magpapakamatay na sana siya, sabi ni Pablo, huwag ka magpakamatay. Eh then ito yung tanong niya, ano ang dapat kong gawin? Yung pag may nangyayaring ganyan na hindi ka normal, magtanong ka, Lord, anong dapat kong gawin? Sa mga lindol na yan, ano nga ating tinatanong? Ihintay ba natin sa Pampanga magkaroon? Aba kailan, kahapon, sa Zambales. Di ba? Doon ka magtatanong, Lord, anong dapat kong gawin? Meron pang mas malakas na parating. Kasi ang mga tao hindi nakikinig. Kapag naranasan mo ang pagyanig ng buhay, maaaring problema, sakit, kalusugan, kaguluhan, huwag mong sabihin katapusan ko na ito. Sabihin mo, simula ito ng pagbabago. Let the shaking lead you to salvation. Lord, magbabago na ako. Lord, tinatawag mo na ako. Amen? Pag lumindol, di ba, hindi ka makatayo, nawawala yung pride. Hindi ka makatayo. At takotan ng mamayani. Kaya pag dumating yung mga pagyanig sa buhay natin, luhod ka la. Lord, anong dapat kong gawin? Amen?
dalhin ka sa pagbabago, sa kaligtasan. Kaya nga po, when the earth trembles, God is speaking. Nangungusap si God. Yun ang ating mga nabasa. Don't sleep through the shaking. Wake up and return to Jesus. The safest place in times of shaking is not under a table, but under the shadow of the Almighty. Earthquake comes unannounced and deadly, so be prepared. Yung kahapon, may nagtanong sa Facebook ito, kahapon to. Tanong niya, naramdaman niyo ba? Sabi niya. Ito yon sa Sambales kahapon, di ba? Ako hindi ko naramdaman eh, di ba? Malayo tayo, no? May iba naramdaman daw eh. So tanong, kung naramdaman mo, yan. Kaya ako ito niligay. Gusto natin maramdaman yung earthquake eh, di ba? Pero dapat mas gusto natin maramdaman ng panawagan ng Diyos. Marinig ang tawag ni God. Marinig ang babala ng Diyos. Jesus is coming. Dapat hindi yung earthquake ang maramdaman mo. Tanong yun, naramdaman mo? Hindi ko sure. Yes, I did. May nala kasi. That was 5:32 p.m. 4:9. Dapat sa nangyayari ito, ang ating nararamdaman, ang ating naririnig, ang parating na tagapagligtas. Ang parating na Savior. Ang katuparan na bang sinasabi ng Bible. Hindi lang literal na lindol ang ating maramdaman. Dapat maramdaman natin, malapit na, nandyan na. Jesus is coming. Amen. Hallelujah. Ating sabihin, Jesus is coming. Although pasimula pa lang yan. Sabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 44, so you also must be ready. You also must be ready because the Son of Man will come at an hour. Paglibot nyo na anak, when you do not expect Him. Kailan daw darating si Lord? Sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya sabi, like a thief in the night. Meron bang magnanakaw sa inyo at magte-text, so bukas alas 10 ng gabi magnanakaw ako. Wala. So si Jesus darating sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya nga po, sabi sa Lucas 21, sa ating pagtatapos, may mga palatandaang makikita sa araw. Kagabi, yung buwan medyo malaki, at medyo red. Yung red moon. Although kami, hindi naman ganun ka-red eh. Pero may mga message talaga, mga tandayan, araw, buwan, at mga bituin. Mababagabag ang mga bansa, magwo-worry. At hindi nila malalaman kung anong gagawin. Gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat, yung mga daluyong, storm surge. Maliban sa tsunami, storm surge. Nangyari yan, kamakailan sa ating bansa. Ihimatayin sa takot ang mga tao. Verse 6, dahil sa mga mangyayari sa mundo. So nakakatakot talaga. Pero gusto kong sabihin sa inyo, parang pelikula lang yan, di ba? Pagpatapos na ang pelikula, yung tugtog, di ba? Yung soundtrack, palakas ng palakas, di ba? Parang, di ba? Parang si Leon Guerrero, pag dumarating na. Yung tugtog, palakas ng palakas, di ba? Yung patapos na yung pelikula, ganun din. Pag ganyan na po yung instrumento, yung tugtugan sa movie, no, malapit yung ending. Ganun din. Pag patindi ng patindi at medyo nakakatakot na at talagang nakakatakot na, ayan na. Parating na ang ending ng lahat.
Kaya sabi niya, ihibatayin ang mga tao dahil sa takot. And then sa 27, at makikita nila ako. Si Jesus ang makikita. Yung pala sakit na nakakatakot na mangyayari ito, may lilitaw ang anak ng tao. Verse 27, at makikita nila ako na anak ng tao na dumarating mula sa mga ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Hallelujah! Ang climax, ang ending ng lahat ay napakaganda. Parang pelikula talaga. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, ano yan? Mga salot, gera, lindol. Umasa kayo at maghintay. Don't lose hope. Wait. Don't lose hope. Umasa. Maghintay. Itinghala. Tumingin sa langit. Bakit? Dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo po lahat ay tumayo.